So, ang letter A niya dito ay A, B, C, D, E, F, G. So, ano yung F1 niya? That is equal to A. 300 plus 1 plus C. 6 plus E. 4. So, that is okay. So, kapag ganito, di ba kailangan natin yung components niya dun sa Fn and this is yung Fn and then ito si Ft. Tama? Tapos, yung force natin ay ayan. Ito si F1. Ay, si force lang pala to, sorry. F. Ano? Okay. So, ngayon, ano kaya yung angle niya dito from the horizontal? Paano maano, no? So, ganito siya. Diba from the horizontal, this is 30, and then this is 10. I-drawing nyo lang yung force triangle. Makinig. Ito si force Fn. Tama? Ang bit ang liit. Fn. Tapos, ito si Ft. Ano yung angle between Fn and Ft? 90, di ba? Perpendicular sila. Tapos, yung resultant. So, this is yung force F. Ano yung angle or angle between the Fn and F? Ano to? 50. Dito si 50. Tapos ito si... So, this is a right triangle. Ang sabi dyan, the T component of the force F. So, ibig sabihin si Ft yung F1. Diba? Ang sabi kasi yung Ft, nahanap si Fn and yung force F. So, ano pwede yung gamitin dito? Sine law. Di F over sine 90 is equal to Ft over sine 50 is equal to Fn over sine 40. Yung ibang, ginamit lang nila right triangle. So, the sine of 40 is equal to the Fn over F or cosine 40 is equal to Ft over F. Pero kahit alin dyan, pwede nyo gamitin. So, yung Ft natin, that is 311. So, solving per F is equal to 311 over sine 50. Magkano to? Mabilis na ako mag-solve, And then, per Fn, that is equal to 311 sine 40 over sine 50. Or yung iba ang ginamit nila dyan is tangent 40. Kung di ako nagkakamali. Magkano yung F? Magkano pa? 260. Yun sabihin. So that is 311 divided by sine 50. 405. Tama? Then for Fn, 260.
May nakuha kayong ganito? $20 din to, ha? Ang pangit ng picture. Diyos ko, nagloloko na naman. 260. Ngayon, for example, yung value nyo, substitute nyo na lang yung value nyo dito, papalitan nyo lang naman sa 311. So, may mga 305, yung given, 306, iba-iba. Yung akin 306 eh. Nasa around 400 and 250 lang. 260 yung sagot nyo dyan. Di, kasi kayo ayaw yung bumili. I-extend daw ba yung ticket selling? Kailangan i-extend kasi walang bumibili dyan. Nakalive pala ako. Wala namang makakarinig niya. Class. Ito, coordinates lang naman to, di ba? Ano yung F2 mo? AB. Magkano yung F2 niya? Di 101. Actually, pare-pares kayong 101 dyan. Unless second term kayo nag-enroll. Kaya 107 yan. Kasi 16 yung iba. Depende. 200 CD. 14 yung sa kanya. So, 214. Next. F4, 300 EF. 304. L1, 9 plus F. So, 9. F2, L2, 7 plus E. 11. 30, L3, 6 plus D. Wala. 7, 5 plus C. 11. L5, 3 plus B. 3. 2 plus 1, 3. Ano, Sean? Okay. Ilalagay nyo lang yung mga coordinates. Makinig. Ano to? L2 ba to? Hindi, L5. Ano yung L5 mo? This is 3. And then L1. Magkano yung L1? 9. Sir, may points ba pag deliver? L3. 14. L4. 11. L2, 11. L1, 9. L2, 11. L4, 11. Puro 11 naman pala. L6, ang L6 ko, 3. Ang gagawin lang naman dito, summation ng forces along X. Tama? E di equals to Rx. Kaso wala ka pang distance ng mga X, Y, Z. Ito yung X, Y, Z.
So, F1, F2, lagi naman ganito yung ginagawa natin. 101, F2 pala to, F3, F4. Ano yung X? Yung origin natin nandito, so hindi yun nai-head minus tail. Ano yung X distance natin kay F2? Nasan yung X? Di ba yung X yung nakaparallel sa X-axis? Ito yung, ano to, 11, di ba? So, positive 11. Ano yung Y niya? Yung Y niya papunta dito sa negative 11. And then yung Z, paangat. So, positive 11. Okay. Si F3, makinig muna. F3, yung X papunta dito, ano yung distance niya? 9. Yung Y, saan siya papunta? Negative 11. Yung Z, positive 3 kasi paangat. Next, for 304, yung F4, ang X natin papunta dito, positive 3. Ang Y, positive 9. Ang Z, positive 14. Pythagorean theorem. That is square root of calc. So that is 11. So this is decimal na lang, no? Pwede na yung decimal para hindi na kayo nalilito sa square root. Pero pwede rin naman yung stored values. So the distance D is equal to 19 point. Next, 9, 11, 3. Square root of 211 or 14 point. Then next, 3, 9, 14. Square root of 286 or 16 point. Okay? Summation ng forces along X is equal to Rx. So ano yung mga forces along X? Nandiyan si 101. Ano yung X component niya? 11 over plus 214. 9 over plus 304 so magkano si Rx? Ay, mali. Rx, magkano? Okay. Ano? Hindi, mas mahirap. Okay, pakikalkin. Sige, ako na lang.
Okay, calc. So, 244 point Ay, hindi. Ito, class, kasi ang hinahanap yung resultant tsaka yung theta x. So, yung iba, namamali sila dito sa Rx, natatama naman sila dito sa dalawa. So, nagbibigay ako ng points dito. Kasi pagka namali ka dito sa isa, mamamali ka dun sa apat. Kaya medyo nagdadagdag ako ng consideration dun. So, yung bigay kong consideration po is consideration para sa tamang ginawa, no? Hindi yung may eme-eme lang na nakasulat. No? Tinitingnan ko po yung solution nyo, kung tama ba yung mga pinagagawa nyo. Sir, na-depress na. So, yung resultant is equal to and then kapag for example, ibang method yung ginamit naman nila, tama, edi goods na. Pero kung ibang method tas di ko naman naiintindihan yung ginawa niya, hindi ako magbibigay consideration. Iba malay ko, paano nyo nakuha yun? Saan galing yun? O, substitute nyo lang yung Rx, Ry, Rz. Ano ba nangyayari dito? Pangit talaga ng lugar na to. Grounded. Ang kainis. Magkano yung R? $306.256. Ha? Mali ba ako ng tinype? 174.41. O, nag-star values kayo. Then, to solve for theta x, tama ba to? Ay, sorry, may kulang. 14 pala to.
Tama ba? 314. Eleven, 340. 354 pala to, sorry. Four, 3, 4. Magkano yung theta x? So, theta x is equal to inverse cosine ng 244.83 divided by 36 Ay, sorry. Hindi ko wala nabago yung resultant. Kaya ko busin. Next. Negative 97 point. Sa dito 73, ano Sino tumama dito sa iyo? Dahil tama ka? Mikaela, tama ka? Pinamali yung value. Sa coordinate? Pero yung 1 lang, iba yung notable reason. Okay lang. Same na answer.